Isang ordinaryong brown na package. Iyon lang iyon. Pero habang nakatitig si Elara sa hawak niyang kahon, pakiramdam niya ay hawak niya ang isang kabaong. Isang kabaong para sa lahat ng kanyang pangarap. Ma'am, pakipirmahan na lang po dito. Sabi ng delivery man, inaabot ang isang digital device. Tumango lang si Elara, pilit na ngumiti. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang pinipirmahan ang screen. Kinuha niya ang package at sa pagdampinyon sa kanyang balat, isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa kabila ng mainit na sikat ng araw ng San Felipe, wala itong pangalan ng nagpadala. Wala itong anumang palatandaan kung saan ito galing. Isang blankong misteryo. Isinara niya ang pinto at ang katahimikan ng kanilang bahay ay tila lalong bumibigat. Idinikit niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kahon. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit parang sa isang iglap, ang mundong binuo niya kasama si Leo ay nasa bingit ng pagguho? Kaninang umaga lang, ang lahat ay perpekto. Ang alat ng hangin mula sa dagat ay humahalo sa amoy ng kape sa kanilang tasang papel. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad sila sa pier ng San Felipe, ang pamilyar na tunog ng mga alon at sigawan ng mga mangingisda ang nagsisilbing musika sa kanilang pamamaalam. Hinaplos ni Elara ang kwelyo ng asul na uniforme ni Leo. Mag-iingat ka palagi, ya. Tawagan mo ako agad pagkarating ninyo sa barko. Ngumiti si Leo, ang ngiting iyon na kayang magpatigil ng mundo ni Elara. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ang magaspang na palad ng isang marino na kayang-kayang alagaan ang pinakapino niyang mga pangarap. Opo, love. Pangako, ito na ang huling biyahe. Pag-uwi ko, hindi na ako aalis. Tayo naman ang maglalakbay kahit saan mo gusto. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Para kay Elara, ang bawat pag-alis ni Leo ay isang pagsubok. Pero ang bawat pangako ng pagbabalik ay isang panibagong pag-asa. Tumango siya, sinusubukang itago ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hihintayin kita, palagi naman. Yayakapin na sana siya ni Leo nang biglang tumunog ang cellphone ni Dwight. Sa cellphone nito, nakita ni Elara ang bahagyang pagbabago sa mukha ng asawa. Isang mabilis na pagkunot ng noo, isang sulyap na tila may iniiwasan. Excuse me lang, love, sabi nito at mabilis na tumalikod. Lumayo ng ilang hakbang bago sagutin ang tawag. Hindi marinig ni Elara ang usapan. Tanging mga pira-pirasong salita lamang na tinatangay ng hangin. Pero nakikita niya ang tensyon sa mga balikat ni Leo, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang bato. Isang kilos na ginagawa lang nito kapag problemado. Sino ang tumatawag sa ganitong oras? At bakit kailangan niyang lumayo? Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Leo na may pilit na ngiti. Sino yon? Tanong ni Elara. Sinubukang gawing natural ang kanyang boses. Wala. Sa company lang. Kinakamusta lang ang schedule. Mabilis na sagot ni Leo. Sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Huwag mo na isipin yon. Halika na, baka maiwan ako ng barko. Sa higpit ng yakap na iyon, sa init ng huling halik na ibinigay ni Leo sa kanyang mga labi, panandali ang nakalimutan ni Elara ang kanyang pagdududa. Pinili niyang maniwala dahil ang pagtitiwala ang tanging kapital niya sa tuwing lumalayo ang kanyang asawa. Pinanood niya ang barko na unti-unting lumayo hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok na lamang sa karagatan. Dala-dala nito ang kalahati ng kanyang puso. Habang naglalakad pa uwi, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong palagi niyang takbuhan. Sofia? Hi, bestie! Nakaalis na siya.
Oh, talaga? Sagot sa kabilang linya. May kakaiba sa tono ni Sofia. Kulang sa sigla. Okay ka lang? Oo naman. Medyo malungkot lang, alam mo na, sabi ni Elara. Gusto mo magkape mamaya? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago sumagot si Sofia. Naku, pasensya na, bestie. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko ngayon. Bawi na lang ako ha. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na lang. See you soon! Pagkababa ng tawag, hindi maiwasan ni Elara na makaramdam ng kaunting pagtataka. Hindi ganito si Sofia. Palaging ito ang unang nag-aaya na lumabas kapag nakaalis si Leo para hindi siya malungkot. Pagdating sa bahay, ang bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ni Leo. Ang sapatos nito sa may pintuan, ang paboritong tasa sa lababo, ang larawan nila noong kasal sa ibabaw ng telebisyon. Napangiti siya, ito ang buhay niya, ang paghihintay. At sanay na siya dito, sinubukan niyang maging abala. Naglinis ng bahay, nagdilig ng mga halaman, nag-ayos ng mga gamit. Ngunit ang munting pagdududa na itinanim ng tawag sa cellphone kanina ay unti-unting umuusbong sa kanyang isipan. At doon na dumating ang delivery man. Ngayon, nakaupo pa rin si Elara sa sahig. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang package sa kanyang kandungan ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Sa nanginginig ng mga daliri, dahan-dahan niyang pinunit ang balot. Walang anumang sulat sa loob, walang anumang pahiwatig. Isang bagay lang, isang itim na USB, malamig at walang buhay. Itinayo niya ang kanyang sarili, lumakad patungo sa maliit na study table kung saan nakalagay ang kanyang laptop. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paghinga ay pahirapan. May isang boses sa kanyang isipan na sumisigaw na itapon ito, na huwag alamin kung ano ang nilalaman. Isang boses na gustong protektahan ang paraisong kanyang ginagalawan. Ngunit mas malakas ang isa pang boses, ang boses ng katotohanan. Isinaksak niya ang USB sa port, kumurap ang screen. Isang video file ang lumabas. Ang pangalan ng file, para sa iyo, Elara. Napalunok si Elara. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw ng touchpad, nag-aalinlangan. Pero sa huli, ang pangangailangang malaman ang katotohanan ay nanaig. Nagdoble-click siya. Sa unang ilang segundo, isang pader lang ng isang kwarto ang nakikita. Pamilyar ang kulay ng pintura, ang disenyo ng kurtina. Ito ang kwarto sa isang sikat na hotel sa kalapit na bayan. Ang kamera ay tila nakatago, medyo nanginginig ang kuha. Maya-maya pa, may pumasok sa frame. Isang lalaki, ang kanyang asawa, si Leo. Hinubad nito ang kanyang t-shirt, kitang-kita ang pamilyar na peklat sa kanyang balikat. Kasunod niyang pumasok ang isang babae, nakatalikod sa kamera. Ang mahaba nitong buhok, ang hubog ng kanyang katawan. Leo, dalian mo naman, sabi ng babae. Ang boses ay malambing at mapaglaro. Humarap ang babae at sa sandaling iyon huminto sa pag-ikot ang mundo ni Elara. Hindi maaari. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan. Napanood ni Elara na parang nanunood ng isang pelikulang katatakutan ang paglalambingan ng dalawa. Ang bawat halik, bawat haplos, ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Ang mga tawa nila ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay, isang masakit na insulto sa lahat ng pinagsamahan nila. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isara ang laptop, gusto niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa kinauupuan. Pinipilit siyang panoorin ang kataksilan hanggang sa huling sandali. Mahal na mahal kita, Leo.
Bulong ni Sofia habang hinahaplos ang mukha ng asawa ni Elara. Isang haplos na para lamang kay Elara. Mahal din kita, sagot ni Leo. At pagkatapos, sinabi ni Sofia ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitirang pagkatao ni Elara. Kailan mo sasabihin kay Elara ang tungkol sa atin at sa magiging anak natin? Anak natin. Anak natin. Ang dalawang salitang iyon ay umulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka na walang katapusan. Hindi na siya makahinga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos lahat. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis, pero parang wala siyang nararamdaman. Nanginginig ang kanyang kamay, nag-rewind siya, pinanood niya ulit. At sa magiging anak natin, ang mga salita ay pareho pa rin, malupit, totoo. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng hayop na nasasaktan. Ang sakit ay napakatindi, napakabigat, na hindi na niya ito kayang dalhin. Sa isang iglap, ang lahat ng pighati ay naging isang marahas na galit. Hindi! Hinablot niya ang laptop at buong lakas na ibinato sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen at nagkalasog-lasog na plastik ay sumabog sa loob ng kwarto. Ngunit hindi nito matatabunan ang tunog ng pagkasira ng kanyang puso. Napaluhod si Elara sa sahig sa gitna ng mga pira-pirasong alaala at teknolohiya. Doon, humagulgol siya, isang yak na puno ng sakit, ng pagtataksil, ng nawalang pagtitiwala. Ang mga alaala ng pagkakaibigan nila ni Sofia, ang kanilang mga tawanan, ang mga sikretong ibinahagi, ang mga balikat na iniyakan, lahat ngayon ay nababalot ng lason ng kasinungalingan. Ilang minuto siyang nanatili doon, nawawala sa sarili. Ngunit unti-unti, ang mga luha ay tumigil. Ang mga hikbi ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luha, ngayon ay blanko at malamig. May nagbago sa loob niya. Ang Elara na puno ng pag-ibig at pag-asa ay namatay kasama ng pagkasira ng laptop. Ang nabuhay na muli ay isang babaeng wala nang pakialam. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig, ngayon ay matatag na. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Sofia. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Hello, bestie? Sagot ng masayang boses sa kabilang linya. Napatigil si Elara. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman aabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay kalmado ngunit puno ng yelo. Bawat salita ay tila isang patak ng lason. Congratulations, sabi niya, dahan-dahan at malinaw. Buntis ka raw? Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ang masayang tono ni Sofia ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang biglaang paghihinto sa paghinga na dinig ni Elara. Ano? Anong sinasabi mo, Elara? Nauutal na tanong ni Sofia. Ang pagpapanggap sa boses nito ay napakababa, halos hindi na makumbinsi kahit ang sarili niya. Huwag ka nang magkunwari, Sofia. Sagot ni Elara, ang lamig sa kanyang boses ay mas matindi pa. Alam ko na ang lahat. Narinig ni Elara ang isang matinis na paghinga, isang tunog ng pagkagulat at takot. Paano mo nalaman? Hindi sumagot si Elara sa tanong. Sa halip, ibinaba niya ang tawag. Hindi niya kailangang marinig ang mga palusot. Hindi niya kailangang marinig ang mga kasinungalingan. Tapos na ang laro.
Ang kailangan lang niya ay ang kumpirmasyon at ibinigay iyon sa kanya ng katahimikan at pagkataranta ni Sofia. Binitawan niya ang cellphone sa mesa na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Tumingin siya sa paligid ng bahay na binuo nila ni Leo. Ang bawat litrato sa dingding, ang bawat palamuti, ang bawat munting alaala ay isa ng malaking kasinungalingan. Ang bahay na ito, na dati kanlungan niya, ngayon ay naging isang malamig na kulungan. Lumakad siya patungo sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador ni Leo. Hinila niya palabas ang lahat ng damit nito. Ang mga uniforme na pinaplansa niya ng maigi, ang mga paboritong polo shirt, ang mga lumang pantalon. Itinambak niya ang lahat sa gitna ng sahig. Kinuha niya ang mga photo album. Isa-isa niyang pinunit ang mga litrato nilang dalawa. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga anibersaryo, ang kanilang mga simpleng sandali. Ang masayang mukha ni Elara sa bawat larawan ay isang sampal sa kanya ngayon, isang paalala ng kanyang katangahan. Ang sakit ay naroon pa rin, kumikirot sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ngunit sa ilalim ng sakit, may ibang umuusbong, isang bagay na mas madilim, isang bagay na mas mapanganib, galit, isang purong, nag-aapoy na galit. Hindi na siya ang Elara na maghihintay at iiyak na lang. Ang babaeng iyon ay patay na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay ay ibang-iba na. At mayroon na siyang bagong layunin. Hindi na pag-ibig, hindi na pag-asa, kundi paghihiganti. Kinuha niya ang isang lighter mula sa drawer. Tinitigan niya ang apoy nito. Maliit, ngunit kayang tumupok ng lahat, katulad niya. Walang luhang pumatak. Habang pinapanood ni Elara ang apoy na lamunin ang mga damit ni Leo, ang mga unipormeng minsan niyang ipinagmalaki, ang mga litratong minsan niyang iningatan, wala siyang naramdamang kahit anong pagsisisi. Tanging ang init lamang ng apoy sa kanyang balat at ang nagiyeyelong lamig sa loob ng kanyang puso. Ang usok na pumapailan lang sa madilim na langit ng San Felipe ay tila ang huling paalam sa buhay na kanyang minahal at winasak ng 2 taong pinagkatiwalaan niya. Kinabukasan, ibang Elara ang gumising. Hindi na siya nag-abalang ayusin ang pinagtulugan. Dumiretso siya sa banyo at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa harap niya ay may mapupungay na mata dahil sa magdamag na pag-iyak, ngunit may bago sa mga titig nito. Isang tigas, isang determinasyon na hindi pa niya nakikita sa sarili niya kailanman. Naligo siya, nagbihis, pinili niya ang isang itim na bestida na simple pero elegante. Naglagay siya ng kolorete sa muka, hindi para magpaganda, kundi para magtayo ng isang pader, isang maskara na magtatago sa nawasak niyang kaluluwa. Nang matapos siya, ang babaeng humarap sa salamin ay isang estranghera, isang babaeng handa ng pumatay ng mga alaala. Ang una niyang pinuntahan ay ang bangko. "Good morning, Ma'am Elara. Ang aga niyo po yata," batin pamilyar na teller. Isang masayahing babae na palagi niyang nakakausap. "Kamusta po si Sir Leo? Malapit na po ba ulit ang uwi niya?" Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Elara. "May kailangan lang akong asikasuhin." "Ano po yon, ma'am?" "Iwi-withdraw ko lahat ng laman ng joint savings account namin," sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Natigilan ang teller. "Lalahat po, ma'am. Malaki po yon.
Alam ko, mariing sagot ni Elara. Inabot niya ang kanyang ID at ang passbook. Habang pinuproseso ng teller ang request, napatingin si Elara sa kanyang kamay. Ang wedding ring sa kanyang daliri ay tila isang posas na nagsusumigaw ng kanyang katangahan. Hinubad niya ito at walang pag-aalinlangang isinilid sa kanyang bag. Tapos na. Nang iabot sa kanya ang malaking halaga ng pera, hindi man lang siya natuwa. Para sa kanya, hindi ito pera. Ito ay kapangyarihan. Ito ay kalayaan. Ito ang pondo para sa kanyang bagong simula at para sa pagwawasak ng buhay ni Leo. Pagkalabas ng bangko, sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa isang maliit na coffee shop sa bayan. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi kung saan walang gaanong makakakita sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Hello, Tito Romy? Elara Hija, napatawag ka? May problema ba? Sagot ng isang magaspang pero mabait na boses sa kabilang linya. Si Tito Rominya, isang mataas na opisyal sa Port Authority at kaibigan ng kanyang yumaong ama. Tito, pasensya na po sa abala. May gusto lang po sana akong i-report. Confidentially po sana. Tungkol saan, Hija? Kinakabahan ako sa'yo. Huminga ng malalim si Elara, pinatatag ang kanyang boses. Tungkol po sa isang marino sa kumpanya ni Leo. Si Leo mismo. May alam po ako tungkol sa isang ilegal na kargamento na naisabay niya sa isa sa mga biyahe niya noon. May mga dokumento po ako. Natahimik si Tito Romy. Alam ni Elara na ang ibinubunyag niya ay kayang sumira sa buong karera ni Leo, ang karerang pinaghihirapan nito at ipinagmamalaki. Sigurado ka ba dyan, Elara? Seryosong tanong nito. Opo, Tito. Siguradong sigurado po ako. Ang mga dokumentong iyon ay aksidente niyang nakita noon, mga papel na mabilis na itinago ni Leo nang mahuli niya itong binabasa. Sinabi lang nito na papeles iyon para sa isang pautang. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng katuturan. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Elara ay nabunutan siya ng isang bahagi ng kanyang puso. Ngunit wala na siyang pakialam. Kung sisirain nila ni Sofia ang kanyang mundo, sisiguraduhin niyang wala ring matitira sa kanila. Ang huli niyang destinasyon ay isang law office sa sentro ng bayan. Isang babaeng abogado ang kanyang sadya, kilala sa pagiging mahusay at walang awa sa korte. Good afternoon, Mrs. Villafuerte. Bati ni Atoy Reyes, isang babaeng nasa mid-40s na may matalas na mga mata. What can I do for you? Umupo si Elara sa tapat ng malaking lamesa. Walang paligoy-ligoy. Gusto kong mag-file ng divorce. Tumango ang abogado, tila sanay na sa mga ganitong kaso. Okay, ano ang grounds? Concubinage? Adultery? Pareho. Simpleng sagot ni Elara. Inilabas niya ang USB mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesa. Lahat ng ebidensya nandyan sa loob. Tinitigan ni Attorney Reyes ang USB, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Elara. Tila may nakita ito sa mga mata ng kanyang kliyente na higit pa sa simpleng sakit ng puso. Anong gusto mong mangyari sa settlement? Gusto ko makuha ang lahat. Mariing sabi ni Elara, ang bawat salita ay may bigat. Ang bahay, ang lupa sa probinsya, lahat ng pinagsikapan namin. At gusto kong masigurado na wala siyang makukuha kahit isang sentimo. Bahagyang tumaas ang kilay ng abogado, tila humanga sa determinasyon ni Elara. That's a strong position, Mrs. Villafuerte. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi lang yon, dagdag ni Elara.
Gusto ko bukas na bukas din maihain ang mga papeles na ito sa kanya. Pag-uwi ni Elara sa kanilang bahay, hindi na niya ito naramdaman na tahanan. Isa na lang itong entablado, isang entablado para sa huling akto ng kanilang kwento. Inayos niya ang sala, inalis niya ang lahat ng palamuti. Ang tanging itinira niya ay ang maliit na mesa sa gitna. Sa ibabaw nito, inilagay niya ang dalawang bagay, ang kopya ng divorce papers na iniwan sa kanya ng abogado at ang mga natirang litrato nina Leo at Sofia na nakuha niya mula sa USB na ipinaprint niya kanina. Naupo siya sa sofa at naghintay. Gabi na nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng susi sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang pagod ngunit nakangiting si Leo. Love, sorpresa! Pinayagan akong umuwi agad para ayusin ang problema natin. Masayang sabi nito, dala-dala ang kanyang bag, ngunit ang ngiti sa mga labi ni Leo ay unti-unting naglaho nang makita niya ang itsura ng sala, ang blangkong mga pader, ang kawalan, at si Elara na nakaupo sa dilim na parang isang reyna sa kanyang wasak na kaharian. Napako ang tingin ni Leo sa mesa, sa mga papeles, at sa mga litrato. Ang kanyang muka ay namutla. Elara, anong, anong ibig sabihin nito? Dahan-dahang tumayo si Elara. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ang kanyang muka ay isang blankong canvas. Lumapit siya sa mesa at itinuro ang mga dokumento. Pumirma ka. Utos niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang hatol. Love, mag-usap tayo, pakiusap. Nagmamakaawang sabi ni Leo. Lumapit siya na parang aakmang hawakan ang braso ni Elara. Mabilis na umatras si Elara, tila nandidiri sa ideya na madikit sa kanya. Wag na wag mo akong tatawaging love, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may diin. At huwag na huwag mo akong hahawakan. Natigilan si Leo, ang kamay ay naiwang nakabitin sa hangin. Ang desperasyon sa kanyang mukha ay lalong tumindi. Elara, pakinggan mo muna ako. May pagkakamali ako, alam ko, malaki. Pero kaya nating ayusin to. Kaya kong ayusin to. Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Elara. Isang tunog na walang bakas ng anumang saya. Ayusin? Leo, paano mo aayusin ang isang bagay na dinurog mo na ng pinong-pino? Ang pag-uusap ay para sa mga taong may respeto sa isa't isa. Wala ka na noon sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Lalayuan ko na siya, pangako. Kahit ano, gagawin ko. Ang gusto ko? Tanong ni Elara. Tinitigan niya si Leo diretso sa mga mata. Ang gusto ko ay pirmahan mo yan dahil kung hindi, lumapit siya ng kaunti. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Tumawag na ako kay Tito Romy kanina. Sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa sideline mo sa barko. Ang tungkol sa mga pinagbabawal na kargamento. Isang tawag ko pa at hindi lang ang pagsasama natin ang matatapos, kundi pati na rin ang buong karera mo. Ang kulay sa mukha ni Leo ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng purong takot. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pangingilabot. Alam niya ang ibig sabihin ni Elara. Alam niya kung gaano kalaki ang koneksyon ni Tito Romy sa pantalan. Hindi, hindi mo magagawa sa akin yan, Elara. Nanginginig niyang sabi. Subukan mo ako, hamon ni Elara. Bigla, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay pinutol ng isang malakas na katok sa pinto. Nagkatinginan sila. Si Elara ay nanatiling kalmado, ngunit si Leo ay lalong hindi mapakali. Ang katok ay naging sunod-sunod na,
mas malakas, mas apurado, at kasunod nito ay isang boses. Leo, Leo, andyan ka ba? Buksan mo to, alam kong nandyan ka. Ang boses ni Sofia, napapikit si Leo tila sinusumpa ang sandaling iyon. Dahan-dahang lumakad si Elara patungo sa pinto. Tingnan mo nga naman, bulong niya ng may pang-uuyam. Kumpleto na ang mga bida sa trahedyang ito. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo doon si Sofia, ang mukha ay namumugto sa pag-iyak. Ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Elara, ang kanyang lungkot ay agad napalitan ng paghahamon. Ang isang kamay niya ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Nasaan si Leo? Matigas niyang tanong, sinusubukang silipin ang loob ng bahay. Bakit? May naiwan ka ba dito bukod sa kahihiyan mo? Walang pakundangang sagot ni Elara. Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Sigaw ni Sofia, pilit na pumapasok. Asan ang ama ng anak ko? Ama ng anak mo? Tumawa ulit si Elara, mas malakas ngayon. Ang laking insulto naman yan sa lahat ng mga tunay na ama sa mundo. Sa likod ni Elara, lumabas si Leo mula sa dilim. Sofia, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakakausap. Giit ni Sofia, ang tingin ay galit na ipinukol kay Leo bago ibinalik kay Elara. Huwag kang mag-alala, Elara. Hindi mo kami mapaghihiwalay. Magkakaanak na kami at walang kahit sinong makakasira doon. Talaga ba? Sabi ni Elara, dahan-dahang lumakad pabalik sa sala. Pinupo ang isang piraso ng papel mula sa mesa. Pinautang mo raw siya ng malaking halaga para mabayaran ang utang niya sa maling tao. Hindi ba? Ginamit mo yon para itali siya sa'yo. Akala mo hindi ko alam? Ang pagiging kampante sa mukha ni Sofia ay naglaho. Pati si Leo ay napatingin kay Elara, hindi makapaniwala na alam niya ang lahat ng kanilang lihim. Lahat ng alas ninyo, hawak ko. Patuloy ni Elara. Ang boses ay parang bakal. Itinuro niya si Leo. Kaya heto ang pagpipilian mo, Leo. Isang huling pagkakataon. Lahat ng mata ay na kay Elara. Pumirma ka sa mga papel na to. Ibigay mo sa akin ang lahat at mananahimik ako tungkol sa mga iligal mong gawain. Makakapagsimula ka ulit, malayo sa akin. Huminto siya sandali, ang tingin ay ipinukol niya sa nag-aabang na si Sofia. Pero may isang kondisyon. Ano? Halos pabulong na tanong ni Leo. Sa harap ko, ngayon din, itataboy mo ang babaeng yan. Sasabihin mo sa kanya na hindi mo pananagutan ang bata sa sinapupunan niya. Sasabihin mo sa kanya na isa siyang malaking pagkakamali. Sabi ni Elara, ang bawat salita ay isang patalim. Gawin mo yan at baka sakaling palayain kita. Napanganga si Sofia, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Tumingin siya kay Leo, naghahanap ng kasagutan, ng pagtatanggol. Si Leo ay nakatayo sa gitna, pinagpapawisan, ang muka ay nasasabunutan sa pagitan ng dalawang bangin. Sa isang tabi, ang kanyang kinabukasan at kalayaan. Sa kabilang tabi, si Sofia at ang kanilang magiging anak. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Leo? Basag ang boses na tanong ni Sofia. Si Leo na dinala ng kanyang karuwagan at takot sa bingit ng kawalan ay sumabog. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi para kay Elara, kundi para sa babaeng naging simbolo ng kanyang problema. Narinig mo siya? Sigaw niya, ang boses ay umaling-aungaw sa buong bahay. Umalis ka na, problema lang ang dala mo sa buhay ko. Napatulala si Sofia.
Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang paghahamon sa kanyang mga mata kanina ay naglaho, napalitan ng isang basag at hindi makapaniwalang pagtingin. Tumingin siya kay Leo, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ang lalaking pinagtaksilan niya ng kanyang matalik na kaibigan. Ang, ang nakita niya ay hindi pagmamahal o pagsisisi, kundi purong pagkasuklam. Leo, halos hindi marinig na bulong niya. Isang huling pag-asa na baka nagbibiro lang ito, na bahagi lang ito ng isang masakit na palabas. Ngunit ang mga mata ni Leo ay nanatiling mailap at malamig. Pinili niya ang sarili niya. Si Elara ay tahimik lang na nanonood mula sa gilid, isang walang emosyong manonood sa pagguho ng mundong minsan niyang itinuring na sa kanya. Wala siyang naramdamang tagumpay, wala siyang naramdamang awa, tanging isang malawak na kawalan. Ang tagpong ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig o pagkakaibigan. Ito ay tungkol sa mga duwag na taong sinasalba ang kanilang sarili. Hindi, hindi totoo yan. Umiling na sabi ni Sofia, ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi mo yan kayang sabihin sa akin. Paano ang, paano ang anak natin? Wala akong pakialam. Sigaw pabalik ni Leo, ang kanyang takot ay naging isang marahas na galit. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Kasalanan mo to. Ang bawat salita ni Leo ay isang dagok na lalong nagpabaon kay Sofia sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ang lalaking ipinaglaban niya ay siya na ngayong tumutulak sa kanya palayo. Dahan-dahan tumalikod si Sofia. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng katotohanan. Wala na siyang sinabi. Ang kanyang pag-iyak na walang tunog ay mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw. Bawat hakbang niya palayo sa pinto ay mabigat, ang bawat isa ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Nang tuluyan na siyang mawala sa dilim ng gabi, isinara ni Elara ang pinto. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Humarap si Elara kay Leo. Ayan, nagawa mo. Si Leo ay nakatayo na parang isang estatwa, hinihingal, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong galit, pagsisisi at pagmamakaawa. Masaya ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay basag. Ang salitang masaya ay matagal nang nawala sa bokabularyo ko, Leo. Simula ng araw na pinili mong sirain ang buhay ko, malamig na sagot ni Elara. Lumapit siya ulit sa mesa at kinuha ang isang ballpen. Inilapag niya ito sa ibabaw ng divorce papers. Ngayon, pumirma ka na. Tinitigan ni Leo ang mga papel, pagkatapos ay kay Elara. Mayroong isang huling kislap ng paglaban sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, ano? Ano pang gagawin mo sa akin? Wala na, sagot ni Elara. Pagkapirma mo dyan, para sa akin, patay ka na. Isang multo na lang ng nakaraan. Malaya ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo sa buhay mo, basta malayo sa akin. Dahan-dahan, kinuha ni Leo ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa linya ay tila isang pag-ukit sa kanyang sariling lapida. Nang matapos siya, binitiwan niya ang ballpen na parang napaso. Umalis ka na, utos ni Elara, hindi man lang tinitingnan ang pirma. Kinuha ni Leo ang kanyang bag at walang lingon-likod na lumakad palabas ng pinto, palabas ng bahay na minsan nilang binuo, at palabas ng buhay ni Elara. Nang sa wakas ay mag-isa na siya,
Napasandal si Elara sa pader. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unting nawala at naramdaman niya ang matinding pagod. Hindi pisikal na pagod, kundi pagod sa kaluluwa. Napatingin siya sa mga papel sa mesa. Tapos na, nanalo siya, pero bakit pakiramdam niya, talo pa rin siya. Ang kanyang paghihiganti ay natupad. Nasira niya ang relasyon nina Leo at Sofia. Nakuha niya ang lahat ng material na bagay. Ngunit ang kapalit nito ay isang malaking butas sa kanyang dibdib, isang sugat na hindi niya alam kung paano hihilom. Umupo siya sa sofa, sa gitna ng katahimikan ng kanyang bagong luma na buhay. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang video, hinayaan niyang muling bumagsak ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng galit. Ito ay luha para sa babaeng minsan siyang naging. Isang babaeng nagmahal, naniwala at ngayon ay tuluyan nang naglaho. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang isang putok ng baril sa tahimik na apartment ni Sofia. Binabaan siya. Nabitawan niya ang kanyang cellphone at lumagapak ito sa malambot na carpet. Napahawak siya sa counter ng kusina para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Ang malamig at kalmadong boses ni Elara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Congratulations! Buntis ka raw? Alam na niya. Isang malamig na pawis ang gumapang sa likod ni Sophia. Paano? Sino ang nagsabi? Ang kanilang sikreto ni Leo ay iningatan nilang mabuti. Walang sino mang nakakaalam. Ngunit habang ang takot ay unti-unting lumulukob sa kanya, may isa pang emosyon na sumingit. Isang maliit, madilim na kislap ng kasiyahan. Sa wakas, tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagtatago sa likod ng maskara ng pagkakaibigan. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang laging pangalawa lang, ang anino na palaging nasa likod ni Elara. Simula pagkabata, ganito na palagi ang kanilang kwento. Si Elara ang araw at siya ang buwan na nakikihiram lang ng liwanag. Parang kailan lang high school graduation nila. Pareho silang nag-aasam para sa iisang scholarship sa isang malaking unibersidad sa Maynila. Ito na ang pangarap ni Sofia, ang kanyang tanging paraan para makaalis sa San Felipe at patunayan ang kanyang sarili. Nag-aral siya gabi-gabi hanggang sa halos hindi na siya natutulog. Isinaulo niya ang bawat libro, ginawa niya ang lahat. Si Elara sa kabilang banda ay tila walang kahirap-hirap. Palagi itong nakangiti, palaging may oras para sa lahat, ngunit palaging nakakakuha ng pinakamatataas na marka. Noong araw ng announcement, magkatabi silang nakaupo sa gym. Nang tawagin ang pangalan ng nanalong scholar, ang buong mundo ni Sofia ay gumuho. Ang nag-iisang full scholarship grant ay iginagawad kay Elara Sandoval. Ang palakpakan ay nakakabingi. Nakita ni Sofia kung paano tumayo si Elara. Ang mukha ay nagliliwanag sa gulat at tuwa. Nakita niya kung paano ito niyakap ng mga guro, ng mga kaklase. Siya, si Sofia, ay isa sa mga unang yumakap dito. Congrats, bestie! Sobrang deserve mo yan, sabi niya. Habang sa loob-loob niya, isang bagay ang unti-unting namamatay. Mula noon, ang inggit ay naging isang maliit na buto na itinanim sa kanyang puso. Diniligan ito ng bawat tagumpay ni Elara, ng bawat papuri na natatanggap nito. Nang ipakilala ni Elara si Leo, isang binatang marino na gwapo at mabait, lalong lumaki ang buto ng inggit.
Si Elara na naman ang nanalo. Si Elara na naman ang may perpektong buhay. At naghintay siya. Nagmasid. Hanggang sa isang gabi, dumating ang kanyang pagkakataon. Nakita niya si Leo sa isang bar, mag-isang umiinom, problemado ang itsura. Nilapitan niya ito. Nalaman niyang may malaking utang pala ito dahil sa isang masamang investment, isang sikretong hindi nito masabi-sabi kay Elara dahil sa takot na madisappoint ito. Magkano ba yan? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga na may halong lason. Malaki, Sofia. Hindi mo na kailangang malaman. Sagot ni Leo, napapahilamos sa mukha. Leo, andito ako. Sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Ako nang bahala, huwag kang mag-alala. Kinabukasan, nagkita sila. Inabot ni Sofia ang isang sobrang puno ng pera, ang lahat ng kanyang ipon. Sofia, hindi ko matatanggap to, sabi ni Leo puno ng hiya. Huwag mo nang isipin yon. Malambing niyang sabi, hinaplos ang braso nito. Ang importante, maayos na ang problema mo. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Ilara. Ayokong mag-alala pa siya. Sa isang iglap, siya na ang naging tagapagligtas. Siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Ang utang na pera ay naging isang kadena na unti-unti niyang ipinulupot kay Leo. Ang kanilang mga sikretong pagkikita ay naging mas madalas. Ang mga kwentuhan ay nauwi sa lambingan hanggang sa isang gabi nangyari na ang hindi dapat mangyari. At hindi nagsisi si Sofia. Sa piling ni Leo, naramdaman niya sa unang pagkakataon na siya ang panalo. Siya ang pinili. Ngayon, habang nakatayo siya sa kanyang kusina, ang takot ay napalitan na ng isang matigas na determinasyon. Lumakad siya patungo sa salamin sa kanyang kwarto at tinitigan ang sarili. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong halata. Ito ang huli niyang alas. Ito ang sandata na sisigurong hindi na siya matatalo kailanman. Ang batang ito ang magiging selyo ng kanyang tagumpay. Sa pamamagitan ng batang ito, makukuha niya si Leo. Makukuha niya ang buhay na dapat ay sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang kanina'y nahulog sa sahig. Nagmamadali niya itong dinampot, si Leo. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Leo? Hindi ang kalmadong boses ng kanyang mangingibig ang narinig niya, kundi isang boses na puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagmamadali. Sofia, pakinggan mo ako. Sabi ni Leo, ang kanyang hininga ay putol-putol. Alam na niya. Tumawag si Elara sa akin, uuwi na ako. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Sofia. Uuwi na siya? Ngayon na, hindi pa siya handa. Anong gagawin natin? Nauutal niyang tanong. Hindi ko alam. Basta huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag mo siyang kakausapin. Ako ang bahala. Click. Binabaan na naman siya ng telepono. Napatitig si Sofia sa itim na screen. Ang plano niya ay nagsisimula ng gumuho. Ang takot ay bumalik, mas malakas ngayon. Ngunit kasabay nito, ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay. Hindi siya papayag na matalo. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili. Kung uuwi si Leo para harapin si Elara, kailangan niyang mauna. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Hindi na siya ang Sofia na anino lang. Tapos na ang panahon na iyon. Kung kailangan niyang harapin si Elara, haharapin niya ito. Hindi bilang isang kaibigang nagtaksil, kundi bilang isang babaeng ipaglalaban ang kung ano ang sa tingin niya ay sa kanya. Ang mga luha ay natuyo na.
Sa loob ng 2 araw nagkulong si Elara sa bahay. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Tanging ang paulit-ulit na pag-replay sa kanyang isipan ng video, ng bawat halik, ng bawat salita, ang kaisa-isa niyang kasama. Ang pighati ay parang isang malaking alon na lumamon sa kanya hanggang sa wala nang natira kundi isang guwang na pakiramdam. Ngunit sa ikatlong araw, sa pagitan ng mga guho ng kanyang puso, may isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo. Isang damdaming mapanganib, isang damdaming mas matatag kaysa sa pighati. Galit. Isang malamig, matalas, at kalkuladong galit. Tumayo siya mula sa sahig kung saan siya nagpalipas ng mga oras. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telebisyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero. Payat, magulo ang buhok, maitim sa ilalim ng mga mata. Ngunit ang mga matang iyon, na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay may kislap ng isang nasunog na kagubatan, kung saan ang lahat ay abo na lamang. Wala nang iiyak, tapos na ang pagluluksa, panahon na para maningil. Ang una niyang ginawa ay lumabas ng bahay at pumunta sa likod bahay. Kinuha niya ang bawat natirang gamit ni Leo, ang mga sapatos, ang mga aklat, ang gitara na tinutugtog nito para sa kanya tuwing gabi. Inipon niya ang lahat sa isang tumpok. Kasama nito, inilagay niya ang mga tuyong abo ng mga damit at litrato na una niyang sinunog. Kumuha siya ng posporo. Sa isang kislap, nagliyab ang lahat. Pinanood niya ang apoy hindi kumukurap. Ang usok na pumailan lang ay hindi na simbolo ng pamamaalam. Ito na ang hudyat ng digmaan. Habang nilalamon ng apoy ang mga huling piraso ng kanyang nakaraan, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Sisirain niya sila gaya ng pagsira nila sa kanya. Pumasok siya sa loob at naligo. Ang bawat patak ng tubig ay tila naghuhugas hindi lang sa dumi ng kanyang katawan, kundi pati na rin sa kahinaan ng kanyang puso. Nang matapos siya, nagsuot siya ng damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang tapang, isang kulay na sumisigaw ng panganib. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang luma niyang laptop, hindi ang nasirang alaala ng kataksilan. Binuksan niya ang kanyang bank account. Nakita niya ang perang inipon nila ni Leo para sa kanilang pangarap na bahay, para sa kanilang magiging mga anak. Nang walang pag-aalinlangan, inilipat niya ang lahat ng pondo mula sa kanilang joint account patungo sa kanyang personal account, bawat sentimo. Ito ang unang hakbang, ang pagputol sa pinansyal na koneksyon nila. Pagkatapos, hinanap niya ang contact number ng kanyang Tito Romy. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi kumakabog. Tanging ang malamig na determinasyon ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Handa na siya. Sunod niyang pinuntahan ay ang pinakamahusay na abogado sa San Felipe, isang babaeng kilala sa pagiging agresibo sa korte. Inilatag niya ang lahat, ang video, ang mga bank statement, ang kwento ng panloloko. Gusto kong masigurado na wala siyang makukuha, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay matatag. Gusto kong maranasan niya kung paano ang mawalan ng lahat. Tinitigan siya ng abogado, tila sinusuri ang kanyang katatagan. Mrs. Villafuerte, handa ka ba sa magiging gulo nito? Mas handa pa ako sa inaakala ninyo, sagot ni Elara, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gabi na nang bumalik si Elara sa bahay na ngayon ay sa kanya na lamang. Malinis na ang lahat. Wala nang bakas ng abo sa likod bahay. Wala nang bakas ni Leo sa loob. Inayos niya ang sala,
na parang isang entablado para sa isang dula. Inilapag niya sa mesa ang mga papeles ng diborsyo at ang mga nakaprint na larawan ni Leo at Sofia. At naghintay siya. Alam niyang darating si Leo. Sinabi nito sa telepono na uuwi ito para ayusin ang lahat. Hindi alam ni Leo na wala nang aayusin. Tanging mga piraso na lamang ang kanyang dadatnan. Nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto, hindi siya kinabahan. Sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan na nararamdaman ng isang bagyo bago ito manalasa. Pumasok si Leo, ang muka ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ngunit nang makita niya ang eksena sa sala, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng takot. Elara, anong, anong ibig sabihin nito? Tumayo si Elara. Ang kanyang pulang bestida ay isang matapang na kulay sa gitna ng blangkong sala. Ang itsura niya ay hindi ang asawang umiiyak na inaasahan ni Leo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang hukom. Pumirma ka, utos niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang hatol. Love, mag-usap tayo, pakiusap. Huwag na huwag mo akong tatawaging love, putol ni Elara sa kanya. Ang pag-uusap ay para sa 2 taong may natitira pang paggalang sa isa't isa. Ikaw, wala ka ng karapatan dyan. Pero, pumirma ka, Leo, ulit ni Elara. Ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Inilapag niya ang isang litrato sa ibabaw ng mga papeles. Isang litratong magkayakap sina Leo at Sofia, masayang masaya. Pirmahan mo ang katapusan natin dahil kung hindi, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalas na parang kutsilyo. Sinimulan ninyo itong dalawa, pero ako ang tatapos nito. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat at halos hindi mahingahan. Si Leo ay nakatayo sa gitna ng sala na parang isang kriminal na nahatulan na, naghahanap ng mga salitang hindi niya mahanap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Elara, ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng habang buhay, at ang nakita niya ay isang estranghera na may mga matang puno ng yelo. Elara, pakiusap. Huwag naman ganito. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkamali ako. Alam ko. Pero tao lang ako. Patawarin mo ako. Ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elara. Pagpapatawad. Leo, ang pagpapatawad ay para sa mga pagkakamaling hindi sinasadya. Ang ginawa ninyo ay isang pagpili, paulit-ulit na pagpili sa bawat araw na wala ako. Sa bawat araw na naghihintay ako sa iyo na parang tanga. Lumuhod si Leo. Isang desperadong kilos ng isang taong nalulunod. Gagawin ko ang lahat, Elara. Lahat, iwanan ko na siya. Kalilimutan na namin ang lahat. Magsimula tayo ulit. Pakiusap. Magsimula ulit? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay tumataas na. Paano? Ibabalik mo ba ang mga gabing hindi ako makatulog sa kaisip kung ligtas ka? Ibabalik mo ba ang tiwala kong sinira mo? Ibabalik mo ba ang pagkakaibigan namin ni Sofia na nilaslas mo ng walang awa? Sa bawat tanong, lalong napayuko si Leo. Walang sagot dahil alam niyang wala. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na katok ang bumasag sa kanilang tensyon. Isang katok na pareho nilang kinakilala. Leo! Leo, andyan ka ba? Buksan mo to! Ang boses ni Sofia.
Si Leo ay napapikit ng mariin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at pagkainis. Ito na ang kinatatakutan niya, ang pagsasalpo ng dalawa niyang mundo. Si Elara sa kabilang banda ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay may bigat. Para siyang isang reyna na sasalubungin ang isang hamak na alipin. Nang buksan niya ang pinto, ang imahe ni Sofia, namumugto ang mga mata, magulo ang buhok, ngunit handang makipaglaban ang sumalubong sa kanya. Nasaan si Leo? Matigas na tanong ni Sofia, ang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na parang isang kalasag. Nasa loob, sagot ni Elara, binigyan ito ng daan. Hinihintay ka, mukhang mayroon kayong hindi na pagkasunduan. Pumasok si Sofia, ang mga mata ay agad na hinanap si Leo. Nang makita niya itong nakaluhod pa rin sa sahig, ang kanyang mukha ay nag-alab sa galit. Tumayo ka dyan, Leo, utos niya. Anong ginagawa mo? Nagmamakaawa ka sa kanya? Tumayo si Leo na pagitnaan ng dalawang babae. Ang kanyang karuwagan ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Sofia, umalis ka na muna. Mag-uusap kami. Sabi ni Leo, ang boses ay pakiusap. Hindi! Sigaw ni Sofia. Lumapit siya kay Leo at humawak sa braso nito. Humarap siya kay Elara. Tapos na ang pagpapanggap, Elara. Mahal namin ni Leo ang isa't isa at magkakaanak na kami. Kaya kung mayroon mang aalis dito, ikaw yon. Sa halip na magalit, tumawa si Elara. Isang tawang malamig at nakakakilabot. Mahal? Tanong niya. Sofia, alam mo ba kung bakit ka nagustuhan ni Leo? Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa utang na loob. Ginamit mo ang pera mo para bilhin ang atensyon niya. Ginamit mo ang kahinaan niya para makuha mo ang gusto mo. Yan ba ang pagmamahal na sinasabi mo? Natigilan si Sofia. Pati si Leo ay napatingin kay Elara. Gulat na alam niya ang tungkol sa pera. At ikaw naman, Leo, pagpapatuloy ni Elara, ibinaling ang tingin sa asawa. Napakaduwag mo. Sa halip na harapin ang problema mo, nagtago ka sa likod ng isa pang babae. Ginamit mo siya para takasan ang responsibilidad mo. Hindi yan totoo. Sigaw ni Leo sa wakas ay nagkaroon ng tinig. Hindi totoo, hamon ni Elara. Sige, patunayan mo. Heto ang huling pagkakataon mo. Isang huling pagpipilian. Ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Itataboy mo siya, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Sasabihin mo sa kanya, sa harap ko, na hindi mo siya mahal, na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali, na hindi mo pananagutan ang dinadala niya. Itataboy mo siya na parang isang aso. Ang mukha ni Sofia ay namutla. Napahigpit ang kapit niya sa braso ni Leo. Leo, huwag kang makikinig sa kanya. At ano ang kapalit? Desperadong tanong ni Leo. Ang kalayaan mo. Simpleng sagot ni Elara. Kapag nagawa mo yan, pipirmahan ko ang papeles na ito na walang anumang habol. Itatago ko ang sikreto mo sa trabaho. Makakaalis ka dito na malinis ang pangalan mo, dala ang pera mo. Makakapagsimula ka ulit. Isang alok. Isang napakagandang alok para sa isang duwag na lalaki. Tumingin si Leo kay Sofia, ang babaeng nagsabing mahal siya, ang ina ng kanyang magiging anak. Pagkatapos, tumingin siya sa banta ng pagkasira ng kanyang karera, sa posibilidad na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Sofia. Humarap siya sa babaeng nagdadalang tao para sa kanya.
Ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na galit. Narinig mo siya! Sigaw niya, ang boses ay umalingaw sa buong bahay. Umalis ka na, problema lang ang dala mo sa buhay ko. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Sofia at sa puso ni Leo kahit hindi niya aminin at sa guwang na kaluluwa ni Elara na nanonood habang ang lason ng kanyang mga salita ay kumakalat at sumisira sa lahat ng nasa paligid niya. Ang pagkawasak ay kumpleto na. Parang isang basag na manika si Sofia na dahan-dahang tumalikod at lumakad palabas ng pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-amin ng kanyang kabuuang pagkawasak. Walang salita, walang lingon. Tanging ang tunog lamang ng kanyang pikil na paghikbi ang naiwan sa hangin. Nang magsara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Nakahinga ng maluwag si Leo na parang isang taong nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Humarap siya kay Elara, ang kanyang muka ay isang gusot na mapa ng pagsisisi at pag-asa. Ayan na, sabi niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Ginawa ko na ang sinabi mo. Pinalayas ko na siya. Tapos na, Elara. Tapos na. Lumapit siya, akmang hahawakan ang kamay ni Elara. Ngayon, pwede na nating ayusin ang sa atin. Pwede na tayong magsimula ulit. Tapos na. Pinutol siya ni Elara. Ang boses nito ay isang mahinang bulong na puno ng panganib. Dahan-dahan itong tumawa, isang tawang hindi umaabot sa kanyang mga mata. Akala mo ba ganun lang kadali iyon, Leo? Akala mo ba sa pagtataboy mo sa kanya, tapos na ang lahat? Pero, yon ang sinabi mo, nalilitong sabi ni Leo. Sinabi kong palalayain kita, at gagawin ko, sagot ni Elara. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leo, ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit, isang pighati na naging lason. Palalayain kita mula sa lahat ng pangarap mo, mula sa lahat ng gusto mo sa buhay. Anong, anong ibig mong sabihin? Ang pinakamahalaga sa iyo, Leo, ay ang iyong pagkalalaki, hindi ba? Patuloy ni Elara, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng panunuya. Ang ideya na magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, ng sarili mong anak na magdadala ng apelyido mo, ang pangarap mong ituloy ang iyong lahi. Mayroong kakaibang kislap sa mga mata ni Elara na nagpatindig ng balahibo ni Leo. Nagsimula siyang umatras. Elara, natatakot na ako sa'yo. Dapat lang, bulong niya. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Elara ang isang mabigat na palamuti mula sa ibabaw ng kabinet. Isang solidong glass sculpture na regalo sa kanila noong kasal nila. Ang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Ginawa mo akong tanga, Leo. Sigaw ni Elara, ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya ay sumabog na. Pinagkatiwalaan kita, minahal kita ng higit pa sa buhay ko. At anong ginawa mo? Ipinagpalit mo ako, at hindi lang sa kung sino, kundi sa best friend ko pa. Elara, pakiusap, ibaba mo yan. Pagmamakaawa ni Leo, itinaas ang kanyang mga kamay. Para sa ano? Para sa isang anak na hindi mo kayang panagutan? Patuloy niya sa pagsigaw. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Gusto mong magkaanak, di ba? Gustong gusto mo. Ito ang parusa mo, Leo. Ang pangarap na ibinigay mo sa kanya, ang pangarap na ipinagkait mo sa akin. Sisiguraduhin kong hindi mo na makakamit kahit kailan. At sa huling sigaw na iyon, ibinuwelo niya ang glass sculpture.
Sa gitna ng pag-iwas ni Leo, ang matigas na bagay ay tumama ng buong lakas sa hindi niya inaasahang bahagi ng katawan. Isang nakakabiging sigaw ng sakit ang kumawala kay Leo. Isang sigaw na hindi lang pisikal, kundi sigaw ng isang lalaking nauunawaan sa isang iglap na ang kanyang kinabukasan ay ninakaw mula sa kanya. Napahandusay siya sa sahig, hawak-hawak ang sarili, ang muka ay naghihirap sa sakit. Tumingala siya kay Ilara, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pangingilabot. Bakit? Halos hindi marinig na tanong niya. Si Elara ay nakatayo sa harap niya, hinihingal, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang glass sculpture ay nabitawan niya at nabasag sa sahig. Kumalat ang mga pira-pirasong kristal na parang mga luhang nagyelo. Tinitigan niya si Leo na naghihirap sa sahig, ngunit ang inaasahan niyang kasiyahan sa paghiganti ay hindi dumating. Sa halip isang alon ng pagsisisi at takot ang biglang bumalot sa kanya. Ano ang nagawa niya? Biglang ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng isang malakas na tunog mula sa labas. Isang matinis na preno ng sasakyan kasunod ng isang nakakayanig na tunog ng pagbangga. Crash! Ang tunog ay napakalakas, na parang nangyari lang ito sa tapat ng kanilang bahay. Napatakbo si Elara sa bintana. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sa kalsada, ilang metro lang mula sa kanilang gate, isang kotse ang nakabaliktad, umuusok, at sa hindi kalayuan, isang truck ang nakahinto. Ang mga tao ay nagsimulang maglabasan mula sa kanilang mga bahay. May mga sumisigaw, at sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Elara ang isang boses mula sa kapitbahay. Diyos ko, kilala ko yung kotse, kay Sofia yan. Ang mundo ni Elara ay biglang huminto sa pag-ikot. Sofia. Napalingon siya kay Leo na nakahandusay pa rin sa sahig. Pagkatapos ay sa bintana kung saan nagaganap ang isa pang trahedya. Sa isang gabi, dalawang buhay ang kanyang sinira. At sa isang iglap, ang kanyang paghihiganti ay naging isang bangungot na hindi na niya matatakasan. Ang sirena ng ambulansya at pulis ay nagsimulang umaling-awngaw sa di kalayuan. Papalapit na parang isang hatol na hindi na niya mababawi. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niya itong sinagot. Hello, kayo po ba si Miss Elara Villafuerte? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na formal at nagmamadali. Kami po ay mula sa San Felipe General Hospital. Ang pangalan ninyo po ang nakalist bilang emergency contact ni Miss Sofia Reyes. Huminga ng malalim si Elara. Oo po, ako nga po. Kamusta po siya? Nagkaroon ng isang mabigat na paghinto sa kabilang linya bago nagsalita ang tao. Si Miss Sofia, hindi na niya kinaya. I'm sorry for your loss. Pero ang sanggol na iligtas namin, it's a girl. 5 taon. 5 taon ang lumipas mula sa gabing iyon. Ang gabi ng trahedya na sumira sa 3 buhay at nag-iwan ng mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Iniwan ni Elara ang San Felipe. Iniwan niya ang bahay na puno ng masasamang alaala, ang mga tingin ng mga kapitbahay na puno ng paghusga at ang multo ng isang pagkakaibigang nauwi sa abo. Dinala niya ang kanyang sarili sa isang mataong syudad sa timog, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan pwede siyang magsimulang muli. Dala ang perang nakuha niya mula sa diborsyo. Nagtayo siya ng isang maliit na flower shop
na tinawag niyang pagsibol. Para sa kanya, ang bawat bulaklak ay isang simbolo ng bagong pag-asa, isang paalala na kahit pagkatapos ng pinakamadilim na taglamig, may darating pa ring tagsibol. Naging abala siya. Ang kanyang mga araw ay puno ng amoy ng mga rosas at lilies, ng pag-aayos ng mga buke at ng pakikipag-usap sa mga customer na may sari-sariling kwento ng pag-ibig at pagluluksa. Sa paglipas ng panahon, ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang mapayapang kalungkutan. Hindi na ito isang bukas na sugat, kundi isang peklat na palagi niyang daladala. Isang maulan na hapon, isang lalaki ang pumasok sa kanyang shop, basang-basa ang damit at may dalang sirang payong. "Naku sir, pasok po kayo, mukhang napakalakas ng ulan," bati ni Elara. Inaabutan ito ng isang tuwalya. "Salamat miss," sabi ng lalaki, isang magiliw na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Napadaan lang ako, pero ang gaganda pala ng mga bulaklak mo. Ako nga pala si Rafael." Iyon ang simula. Si Rafael ay isang arkitekto, isang lalaking may mahinahong mga mata at isang pasensya na tila walang katapusan. Naging regular siyang customer, palaging bumibili ng isang tangkay ng sunflower para raw magbigay liwanag sa kanyang drafting table. Ang kanilang mga simpleng pag-uusap ay nauwi sa pagkakape, ang pagkakape ay nauwi sa mga pananghalian hanggang sa isang araw inamin niyang hindi naman talaga para sa drafting tab ang mga bulaklak, kundi isang dahilan lang para makita siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Elara ang isang bagay na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman: kilig. Ngunit kasabay ng kilig ay ang takot. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain sa isang restaurant, napansin ni Rafael ang biglang pananahimik ni Elara. "Okay ka lang?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "May problema ba?" Napatingin si Elara sa kanyang mga kamay. "May mga bagay sa nakaraan ko, Rafael, mga bagay na madilim. Hindi ko alam kung handa kang..." Hindi siya pinatapos ni Rafael. Inabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan. "Elara, lahat tayo ay may kanya-kanyang peklat. Hindi ko kailangang malaman ang lahat ngayon. Ang importante sa akin, ang Elara na nasa harap ko, at handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka." Ang mga salitang iyon ay isang balsamo sa sugatan niyang puso. Sa piling ni Rafael, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang pwede siyang maging buo ulit. Ngunit ang nakaraan ay may sariling paraan para magpaalala. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. "Kamusta ka na?" Binaliwala niya ito. Marahil ay isang wrong send lang. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, isa na namang mensahe ang dumating. "Masaya ka ba sa bago mong buhay?" Nagsimula siyang kabahan. Ang pinakamatindi ay nangyari isang gabi habang isinasara na niya ang shop. Isang tawag mula sa isang unknown number ang kanyang natanggap. Sinagot niya ito. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng isang mabigat na paghinga. "Sino to?" tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang tunog, isang tunog na pamilyar sa kanya. Ang tunog ng lighter na binubuksan at isinasara. Click, click, click. Iyon ang tunog na palaging ginagawa ni Leo kapag nininerbiyos siya. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi maaari.
Paano? Paano siya nahanap? Ang huling balita niya tungkol kay Leo ay umalis na ito ng bansa, dala ang kahihiyan at ang pinsalang tinamo nito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagkataon lang ang lahat, isang masamang panaginip. Itinuon niya ang kanyang atensyon kay Rafael at sa kanyang flower shop. Isang Biyernes ng hapon, abala si Ilara sa paghahanda para sa weekend rush. Masaya ang kanyang mood. Dadating si Rafael mamaya para sunduin siya para sa kanilang dinner date. Habang nag-aayos siya ng isang buke ng puting rosas, tumunog ang kanyang cellphone. Si Rafael. Hi! Papunta ka na? Masayang tanong ni Elara. Ngunit ang boses na sumagot sa kanya ay hindi masaya. Puno ito ng pag-aalala at pagkalito. Elara, nasaan ka? Nasa shop pa. Bakit? May problema ba? Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa boses ni Rafael. Elara, may isang lalaking naghahanap sa iyo dito sa opisina ko. Kakaalis lang niya. Sino raw? Huminga ng malalim si Rafael bago sumagot. Nagpakilala siya at ang sabi niya, asawa mo raw siya. Ang buke ng puting rosas ay nahulog mula sa mga kamay ni Elara. Ang mga talulot nito ay kumalat sa sahig na parang mga luhang hindi na niya kayang iyakan. Ang 5 taon ng katahimikan ay tapos na. Ang multo ng kanyang nakaraan ay nagbalik at natagpuan na siya nito. Edit Morvert. Edit Morvert. Sige, narito ang pagpapatuloy ng eksena. Nasaan siya? Iyon lang ang lumabas sa bibig ni Elara. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Anong itsura niya? Kakaalis lang niya bago ako tumawag. Isang lalaking payat. Medyo magulo ang itsura. May pilat malapit sa kanyang labi. Paglalarawan ni Rafael. Elara, sino siya? Totoo ba ang sinabi niya? Hindi agad nakasagot si Elara. Napaupo siya sa pinakamalapit na upuan. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang lalaking inilarawan ni Rafael ay malayong malayo sa Leo na kilala niya. Ang Leo na makisig at puno ng kumpiyansa. Ngunit alam niya, ang pilat. Iyon ang pilat na natamo nito noong bata pa ito. Siya ang dati kong asawa. Pag-amin ni Elara, ang bawat salita ay mabigat. Leo ang pangalan niya. Umupo si Rafael sa tabi niya, hindi nagsasalita, hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. 5 taon na kaming hiwalay. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit. Rafael, natatakot ako. Bakit siya nagpunta dito? Ano ang sinabi niya sa'yo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Wala siyang masyadong sinabi, sagot ni Rafael. Pumasok lang siya, nagtanong kung ikaw ba ang Elara na may-ari ng Pagsibol Flower Shop. Nang sinabi kong oo at tinanong ko kung ano ang kailangan niya, ngumiti lang siya, isang kakaibang ngiti, at sinabi niya, pakisabi sa asawa ko, nagbalik na ako. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Elara. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang mensahe, isang banta. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Elara ay naging isang palabas ng takot. Bawat anino sa kalye ay tila si Leo. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Nagsimula siyang makita siya kung saan-saan. Isang beses, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa kabilang kalye, nakatitig sa kanyang flower shop.
Nang tinitigan niya itong mabuti, bigla na lang itong naglakad papalayo. Sinubukan ni Rafael na protektahan siya. Sinusundot hinahatid niya si Elara araw-araw, ngunit ang takot ay hindi nasa labas. Nasa loob na ito ni Elara, isang lason na unti-unting kumakalat. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang sobre sa ilalim ng pinto ng kanyang shop. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig niya itong binuksan. Sa loob, isang litrato. Isang litrato ng isang batang babae na nasa mga 6 na taong gulang, nakangiti habang naglalaro sa isang playground. Sa likod ng litrato, mayroong sulat kamay. Siya na lang ang natitira sa akin. Kamukha niya si Sofia, hindi ba? Nasa St. Jude Orphanage siya. Dahil sa'yo, lumaki siyang walang ina. Dahil sa'yo, hindi ko siya mabigyan ng buong pamilya. Napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Ang bata, ang anak ni Sofia, si Angela. Buhay siya at alam ni Leo kung nasaan ito. Hindi na ito isang simpleng pananakot. Ginagamit na ni Leo ang bata. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Elara. Kahit labag sa loob ni Rafael, nagpumilit siyang puntahan ang St. Jude Orphanage. Hindi siya nagpakilala. Nagpanggap lang siyang interesadong mag-donate. Mula sa malayo, sa likod ng isang salamin sa opisina ng head nun, ipinakita sa kanya ang mga bata na naglalaro sa labas. At doon, nakita niya si Angela. Ang batang babae ay may mahabang buhok, tulad ng kay Sofia. Ang kanyang mga mata, kahit mula sa malayo, ay may parehong kislap. Masaya siyang nakikipaghabulan sa ibang mga bata. Ang kanyang tawa ay umaabot hanggang sa kinaroroonan ni Elara. Isang batang inosente na naipit sa gitna ng kasalanan ng mga nakatatanda. Nang araw na iyon, isang bagay ang nagbago kay Elara. Ang takot niya ay hindi nawala, ngunit nabahiran ito ng isang bagong emosyon, responsibilidad. Kinagabihan, pagkauwi niya sa kanyang apartment, naramdaman niyang may mali. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan, itinulak niya ito. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng kanyang sala, nakaupo sa paborito niyang upuan na parang hari sa kanyang trono ay si Leo. Mas payat, mas magulo. At ang mga mata nito ay may apoy ng galit at kabaliwan na hindi niya pa nakikita kailanman. Sa kamay nito, may hawak itong isang luma, naninilaw na sulat. Tumingin ito sa kanya at isang mabagal, nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, nagkita rin tayo ulit, mahal ko, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay magaspang at puno ng panunumbat. Huwag kang mag-alala, hindi ako naparito para saktan ka. Hindi pa. Itinaas niya ang sulat. May gusto akong basahin sa'yo, sabi niya. Sulat mula kay Sofia. Ang hangin sa apartment ni Elara ay tila naubos. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang mabigat na paghinga ng lalaking nasa harap niya. Si Leo. Ang multo ng kanyang nakaraan ngayon ay nagkatawang tao sa kanyang sala. May hawak na isang piraso ng papel na tila may kapangyarihang magdikta ng kanilang katapusan. Anong, anong ginagawa mo dito, Leo? Nanginginig na tanong ni Elara, dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Huwag kang matakot, sabi ni Leo. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito, ang mabasa sa'yo to, para malaman mo, para malaman nating pareho ang totoong halaga ng lahat ng sinira mo. Dahan-dahan, binuklat ni Leo ang luma at lukot na sulat.
Ang papel ay naninilaw na. May mga bahid ng tila na tuyong luha. Bago siya namatay, pagkatapos mo siyang itaboy, panimula ni Leo ang bawat salita ay puno ng paninisi. Sumulat si Sofia. Iniwan niya ito sa apartment niya. Nakuha ko lang to mula sa mga magulang niya kamakailan lang. Isang suicide note, sabi nila. Pero para sa akin, isa itong testamento. Ang testamento ng lahat ng kasalanan mo. Sinimulan niyang basahin ang sulat. Ang kanyang boses na dati malambing, ngayon ay isang magaspang na tinig na naglalaman ng 5 taong paghihinagpis at galit. Leo, panimula ni Leo binabasa ang sulat ni Sofia. Habang nagsasalita siya, ang boses ni Sofia ay tila naririnig ni Elara, isang multo mula sa nakaraan. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin nagtagumpay si Elara. Nagtagumpay siyang sirain ang lahat. Ang buhay ko, ang buhay mo, at ang pangarap nating dalawa. Napapikit si Elara. Ang bawat salita ay isang dago. Patawarin mo ako, Leo. Patawarin mo ako sa lahat. Alam kong nagkamali ako. Ang pagmamahal ko sa'yo ay naging isang kasakiman. Gusto kitang angkinin. Gusto kong makuha ang buhay na meron si Elara. At sa kagustuhan kong yon, gumawa ako ng isang bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Huminto si Leo sa pagbabasa, tumingin siya ng masama kay Elara. Naririnig mo ba? Kahit siya inamin ang kasalanan niya, ikaw, kailan, hindi sumagot si Elara. Tanging ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata ang kanyang naging tugon. Ipinagpatuloy ni Leo ang pagbabasa. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, hindi sa lungkot, kundi sa galit na nagbabadyang sumabog. Pero mayroon akong isang huling kasinungalingan na kailangan mong malaman. Isang kasinungalingan na sinimulan ko para itali ka sa akin. Isang kasinungalingang naging dahilan ng lahat ng ito. Patawarin mo ako, Leo. Patuloy sa pagbasa si Leo. Ang kanyang boses ay pumipiyok na. Patawarin mo ako, pero ang batang dinadala ko, ang anak ko, si Angela. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa niya ang mga huling salita sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng isang ganap na kawalan ng paniniwala. Ano yan, Leo? Basahin mo. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Leo mula sa sulat patungo kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng pangingilabot. Umiling-iling siya. Hindi! Hindi totoo to! Inagaw ni Elara ang sulat mula sa kanyang kamay. Nanginginig niyang binasa ang huling pangungusap. Si Angela ay hindi mo anak. Isang nakabibinging katahimikan. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang 5 taon ng pagdurusa ni Leo, ang 5 taon ng pagkakasala ni Elara, ang pagkamatay ni Sofia, ang paghihiganti, lahat. Lahat ng yon ay nakasentro sa isang batang hindi pala sa kanya. Hindi, bulong ni Leo. Sinungaling siya, nagsisinungaling siya para saktan ako, para saktan tayong dalawa. Ngunit sa ilalim ng sulat, may karugtong. Nagpunta ako sa Cebu noon para sa isang business trip. Noong mga panahong malayo ka. Lasing ako, Leo. Desperada ako. May isang lalaking nakilala ako. Isang gabi lang, hindi ko na maalala ang mukha niya. Patawarin mo ako. Nagsinungaling ako dahil akala ko ito lang ang paraan para mapasa akin ka. Patawarin mo ako.
Ang sulat ay nahulog mula sa kamay ni Elara. Si Leo ay nagsimulang tumawa. Isang tawang walang saya. Isang tawang baliw. Umalingaw-ngaw ito sa maliit na apartment. Isang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Walang kwenta, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga tawa. Lahat ng ito, walang kwenta. Ang kanyang tawa ay biglang naputol. Napalitan ito ng isang nakakatakot na sigaw. Sinabunutan niya ang kanyang sarili. Itinumba niya ang maliit na mesa. Kasalanan mo to, sigaw niya. Itinuturo si Elara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana siya mawawala. Hindi sana nangyari ito. Dapat ikaw na lang ang namatay. Sa isang iglap, sinugod niya si Elara. Ang kanyang mga kamay ay nasa leeg na ni Elara, humihigpit. Nagpumiglas si Elara, kinakapos ng hininga. Ang nakikita niya na lang ay ang mukha ni Leo. Isang mukha ng isang taong wala nang babalikan pa. Isang taong wala nang mawawala. Sa gitna ng pagpupumiglas, natabig ng kamay ni Elara ang isang bagay sa ibabaw ng counter. Isang mabigat na paperweight na regalo sa kanya ni Rafael. Sa huling lakas na natitira, hinampas niya si Leo sa ulo. Bumitaw ang pagkakasakal nito. Natigilan si Leo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. May dumaloy na dugo mula sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang tumingin kay Elara. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay at sa wakas sa taas sa isang fruit knife na nahulog mula sa fruit basket nang itumba niya ang mesa. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapayapa. Tapusin na natin to, bulong niya. Bago pa man makakilos si Elara, biglang sumugod si Rafael, sinisira ang pinto. Elara! Ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, dinampot ni Leo ang kutsilyo. Ngunit sa halip na isugod ito kay Elara o kay Rafael, itinutok niya ito sa sarili niya. Leo, huwag! Sigaw ni Elara. Ngunit ang kanyang mga mata ay blanko na. Sa isang mabilis at huling kilos, ang lahat ay natapos. Napatumba si Leo sa sahig. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabigi kaysa sa lahat ng sigaw. Nakatayo si Elara, nanginginig, habang si Rafael ay nakayakap sa kanya. Sinusubukang protektahan siya mula sa isang bangungot na sa wakas ay nagkaroon na ng kanyang huling madugong katapusan. Ang tunog ng mga sirena, ang kumukurap na mga ilaw ng pula at asul na sumasayaw sa dingding, ang mga tanong ng mga pulis, ang malamig na yakap ng isang kumot na ibinalot sa kanyang mga balikat. Lahat ng iyon ay malabo sa isipan ni Elara. Para siyang isang manonood sa sarili niyang buhay, nakalutang sa isang dagat ng pagkabigla. Si Rafael ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang presensya nito ang nagsilbing angkla niya sa rumaragasang agos ng katotohanan. Ang investigasyon ay mabilis na natapos. Ang sulat ni Sofia, ang testimonya ni Elara at Rafael, ang kasaysayan ng panggugulo ni Leo, lahat ay nagturo sa iisang konklusyon: suicide. Isinara ang kaso. Ang multo ni Leo Villafuerte ay tuluyan ng nanahimik. Ngunit ang katahimikan na naiwan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang mabigat na kawalan, isang espasyo na puno ng mga tanong na paano kung. Lumipas ang iyong mga linggo, pagkatapos ay naging buwan. Bawat araw ay isang pagsubok. May mga gabi kung saan nagigising si Elara na sumisigaw, binabangungot ng mga mata ni Leo sa huling sandali nito. May mga araw kung kailan natutulala na lang siya, nakatingin sa kawalan, iniisip ang lahat ng buhay na nasira, kasama na ang sa kanya. Hindi mo kasalanan, Elara. Paulit-ulit na sinasabi ni Rafael habang hinahaplos ang kanyang buhok.
Pinili niya ang landas niya. Lahat sila. Pero ako ang nagsimula, sagot ni Elara. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang paghihiganti ko, ito ang naging bunga. Ang paghihiganti mo ay bunga rin ng sakit na idinulot nila. Mahinahong sabi ni Rafael. Ito ay isang bilog ng sakit, Elara, at ang tanging paraan para makalaya ay ang piliing huwag nang ipagpatuloy pa. Isang araw, dinala ni Rafael si Elara sa tabing dagat. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Elara. Isang desisyon na hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kinabukasan. Kinabukasan, mag-isa siyang nagpunta sa St. Jude Orphanage. Gusto ko po sanang makita si Angela. Sabi niya sa hidnan, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Dinala siya sa isang maliit na hardin sa loob ng ampunan at doon nakaupo sa isang duyan, abala sa pagguhit sa isang libro, ay ang batang babae na may mga mata ni Sofia. Angela! Tawag ng madre. Lumingon ang bata. Nang makita niya si Elara, hindi ito natakot. Sa halip, isang mausisang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit si Elara at umupo sa tabi niya. Hi Angela, ako si Elara. Hello po, sagot ng bata. Ang ganda niyo po. Napangiti si Elara, isang tunay na ngiti. Ikaw rin, ang ganda ng ginuguhit mo. Ano yan? Bahay po, sabi ni Angela, at saka pamilya. Ipinakita nito ang drawing. Isang simpleng bahay na may tatlong stick figures na magkakahawak kamay. Isang tatay, isang nanay at isang batang babae sa gitna. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Elara. Ang batang ito, na bunga ng kasinungalingan at pagtataksil, ay mayroon pa ring pangarap na simple at dalisay. Angela! Sabi ni Elara, hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Gusto mo bang, gusto mo bang maging pamilya tayo? Ang mga mata ng bata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos sa isang kumikinang na pag-asa. Talaga po? Tumango si Elara, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o pagsisisi. Ito ay luha ng paghilom. Talaga? Ang proseso ng pag-ampon ay mahaba, ngunit sa bawat hakbang, naroon si Rafael sa kanyang tabi, sumusuporta, nagmamahal. Pinatunayan niyang handa siyang yakapin hindi lang si Elara, kundi pati na rin ang nakaraan nito. Isang taon ang lumipas. Sa isang maliwanag na umaga sa tabing dagat ng San Felipe, ang mismong lugar na minsan niyang tinakasan, isang bagong alaala ang nabuo. Si Elara, suot ang isang simpleng puting bestida, ay nakatayo sa tabi ni Rafael. Sa harap nila, si Angela, ang kanilang flower girl, ay masayang nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak sa buhangin. Sa iyong palagay, masaya kaya sila para sa atin? Bulong ni Elara kay Rafael, nakatingin sa malawak na karagatan. Alam ni Rafael kung sino ang tinutukoy niya. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Hindi na mahalaga kung anong iniisip nila. Ang mahalaga na putol mo na ang bilog. Pinili mo ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo at para sa kanya. Tumingin sila kay Angela na ngayon ay masayang nagtatampisaw sa dulo ng mga alon. Pinanood ni Elara ang bata, ang anak ng babaeng sumira sa kanya, ngayon ay kanyang anak na. Sa pagmamahal na ibinibigay niya kay Angela, unti-unti niyang binubura ang laso ng nakaraan. Hinakap niya si Rafael. Sa piling nito, natagpuan niya hindi lang ang pag-ibig, kundi ang lakas para muling mabuo.
Ang kanilang pagsasama ay hindi isang fairy tale na walang bahid ng kadiliman. Ito ay isang kwento ng dalawang taong nakahanap ng liwanag sa gitna ng mga guho. Humarap sila sa pagsikat ng araw. Ang kanilang mga anino ay mahaba sa buhanginan, magkadugtong. Sa likod nila ang madilim na gabi ng kahapon. Sa kanilang harapan ang pangako ng isang bagong umaga. Ang paghihiganti ay nagtapos sa trahedya, ngunit ang pagpapatawad ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Isang simula na mas matatag, mas makahulugan, at mas buo dahil ito ay isinilang mula sa abo ng nakaraan. At dito nagtatapos ang masalimuot na kwento ni na Elara, Leo at Sofia. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa simula hanggang sa wakas, naramdaman namin ang inyong presensya at iyon ang nagbigay sa amin ng inspirasyon upang bigyang buhay ang bawat sakit, bighati at pag-asang kanilang pinagdaanan. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, isa lang ang laging nasa aming isipan, ang katotohanan na ang puso ng tao ay may kakayahang magmahal ng walang hanggan, ngunit may kakayahan din itong masaktan ng sukdulan. Nakita natin kung paano ang pag-ibig ay maaring maging lason kapag hinaluan ng pagtataksil at kung paano ang paghihiganti, kahit gaano pa katamis sa simula, ay palaging nag-iiwan ng pait sa dulo. Ang buhay ni Elara ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi isang madaling landas, ngunit ito ang tanging daan patungo sa tunay na kalayaan. Hindi natin binubura ang sakit ng nakaraan, ngunit pinipili nating hawga huwag kay pamama. Huwag nang hayaan pa itong diktahan ang ating kinabukasan. Ito ay isang regalo, hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa ating sariling pusong naghahangad ng kapayapaan. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. At ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.